Awit 51, talata 10, verse 13, 16, hanggang 17. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik ako mong gawin mong tapat. Kung magkagayoy na aking tuturuang, sa'yo'y lumapit ang makasalanan. Hindi mo nais ang mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagpakumbaba, pusong matagtapat. Tayo po'y manalangin. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, kami pa'y lumalapit sa iyong hapag. Tumingi kami ng awa. Panginoon, sa mga oras na to, O Diyos, ay mangusap ka. At tumingi kami ng iyong biyaya, Panginoon, ng iyong awa para sa lahat, Panginoon. Para sa mga pagsubok na aming dinaranas sa panahon ng bagyo, Panginoon. Bagyuhan man o bagyo ng buhay, Panginoon. Humingi kami ng iyong kaawaan na kami ay mapagtagumpayan ng lahat ng mga sumusubok sa aming kakayanan. Panginoon, nagtitiwala po kami sa iyo, O Diyos, na ikaw ang aming gabay. Ikaw ang dumalang ng langit at lupa at lahat ng bagay. Humingi kami ng iyong kaawaan, Panginoon, at ang iyong kapatawaran. Sa lahat ng ito, Panginoon, ay iyong nalalaman, O Diyos, ang aming mga kalagayan. Pinapanalangin po namin din ang lahat ng lugar na dumaranas ng matinding baha at mga nawalan ng mga bahay, Panginoon, at mga pamilyang wala nang mauuwian, Panginoon. Kami, tulungan mo po, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na kami ay bumangon muli, Panginoon. Sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na matulungin at maawain, Panginoon, at naroon ang iyong paggabay at pagtulong sa bawat isa sa amin. Panginoon, dinadalangin namin ang aming bansa sa panahon na may mga bagyo na dumarating, na kami ay iyong gabayan, ang iyong proteksyon, Panginoon, ang aming dalangin, na kami ay iyong iligtas, Panginoon, ng bawat isa sa amin, ang aming mga kinabibilangang pamilya, ang aming mga kaibigan at kamag-anak, Panginoon, at ang mga tao, Panginoon, na sa iyo ay umaasa, Panginoon. O Diyos, maawa ka po sa amin, Panginoon, at iligtas mo ang bawat isa. At hihingi po namin ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pula!
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakayin ngayong gabi ay manggagaling po sa unang aklat ni Juan, Kabanata 1, Talata 9. Ito po ang sinasabi, "Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid." Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan muli sa gabing ito na tinipon mo ang iyong mga anak upang sama-sama po kami na lumapit sa iyo sa pagdulog ng aming mga kahilingan. Subalit nararapat din po na ikaw muna ay aming bigyan ng parangal. Bigyan po, Panginoon, ng kalwalhati ang kadakilaan. Dahil ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat. Maraming salamat po, O Diyos, sa magandang panahon na ipinagkaloob mo ngayong araw nito na hindi masyadong nag-ulan, kundi nakita ang sikat ng araw. Sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, we pray, O Father, na samahan mo kami. Ang banal na Espiritu ang siya pong magbukas ang aming puso't isipan sa mensahe na iyong ihatid sa pamamagitan ng iyong lingkod po, Panginoon. Ikaw po ang makita, maitaas, marulhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po sa ating prayer meeting ay nais kong pag-usapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating pananalangin na madalas nating nalalampasan. Ito po ay tungkol sa confession at restoration. Confession, pangungumpisal, restoration ay panunumbalik. Gusto nating mas maramdaman ang presensya ng Diyos, maging makapangyarihan ang ating mga panalangin, maging consistent sa prayer time, at mas maging sensitibo sa tinig ng Diyos. Ngunit minsan, nagtatanong tayo, bakit parang tuyo ang panalangin? Napaka-dry. Bakit parang may harang sa pagitan natin sa Diyos? Bakit parang hindi ko maranasan ang dating kagalakan sa panalangin? Maraming dahilan. Ngunit isa sa pinakamahalagang dahilan ay hindi na ipapahayag at hindi na pagsisisihan ang kasalanan. Ang kasalanan ay hindi sumisira sa pagiging anak natin ng Diyos. Ngunit sinisira nito ang ating ugnayan o pakikisama sa Diyos. Katulad ng isang anak na nagkasala sa kanyang ama, anak pa rin siya, ngunit naapektuhan ang relasyon. Ganito ang sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9. Kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, inaasahan natin na patatawarin niya tayo at lilinisin sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya ay tapat at matuwid. Napakaganda ng pangakong ito. Hindi lamang tayo pinapatawad ng Diyos, tayo ay nililinis, binabalik, at pinapanumbalik sa malapit na pakikisama sa Kanya. At kapag naibalik ang ating pakikisama sa Diyos, nagiging buhay muli ang ating prayer life. Ngayong gabi, nais kong pag-usapan natin ang tatlong katotohanan tungkol sa confession, restoration, and prayer. Unang punto, confession restores our fellowship with God. Sabi nga, if we confess our sins, ang salitang confession ay nangangahulugan pag-amin sa Diyos ng ating tunay na kalagayan. Hindi tayo nagtatago, hindi nagdadahilan, hindi sinisisi sa iba,
kundi tapat nating sinasabi, Lord, nagkamali ako. Nagkasala ako. Kailangan ko ang iyong awa. Ang unang nagtago sa Diyos ay sina Adan at si Eva. Pagkatapos silang magkasala, nagtago sila. Ngunit hindi sila hinanap ng Diyos upang sila ay wasakin. Hinanap sila ng Diyos upang sila ay makabalik. Ganito rin ang ginawa ng Diyos sa atin ngayon. Ang kahalagaan nito sa panalangin. Napakahirap panalangin kung may kinikimkim tayo na kasalanan. Maaari tayong magsalita ng marami, ngunit alam natin sa ating puso, may harang. Minsan, may galit, may kahihiyan, may conviction. Naalala natin ang sinabi ni David sa awit, Kabanata 66, verse 18. Kung kinukonsinti ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako diringgin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na tumigil ang Diyos sa pagmamahal. Ang ibig sabihin ay naapektuhan ang ating pakikisama sa Kanya. Kapag may pagtatago, nawawala ang kalayaan sa panalangin. Ngunit kapag may confession, bumabalik ang intimacy. Parang cellphone yan na nawalan ng signal. Maayos naman ang cellphone. Nandun pa rin yung tower. Pero may sagabal sa koneksyon. Kapag naalis ang sagabal, bumabalik ang signal. Ganyan din ang confession. Hindi nito pinababago ang pagmamahal ng Diyos. Inaalis ito ang mga harang upang muli nating maranasan ang Kanyang presensya. Ano ang application nito sa buhay natin? Bago tayo humingi ng kasagutan sa ating panalangin, itanong muna natin sa ating mga sarili, Lord, may kailangan ba akong ikumpisal sa iyo? Minsan, ang unang sagot ng Diyos sa ating panalangin ay hindi yes or no. Minsan ang sagot niya, anak, lumapit ka muna at ayusin natin ang puso mo. Pangalawang punto, confession opens the door to forgiveness. Binubuksan ang pintuan sa pagpapatawad. Ang sabi sa ating binasang kasulatan kanina, He is faithful and just to forgive us our sins. Napakagandang balita ito. Hindi sinabi ng Biblia na baka patawarin kita. Hindi sinabi na depende sa mood ng Diyos. Hindi sinabi na kailangan muna nating magbayad. Ang sabi ng kasulatan, He is faithful. Tapat ang Diyos. Kung nangako siyang magpapatawad, gagawin niya yon. Ang ating kapatawaran ay hindi nakabase sa ating pagiging mabuti. Ito ay nakabase sa ginawa ni Jesus sa krus. Dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, maaari tayong lumapit ng may pagtitiwala. Ang kahalagahan nito sa prayer life. Isa sa pinakamalaking hadlang sa pananalangin ay ang guilt. Maraming Kristiyano hindi makalapit ng may kumpiyansa sa Diyos dahil pakiramdam nila ay hindi sila karapat-dapat. Ang totoo, wala namang talagang karapat-dapat. Lahat tayo ay lumalapit dahil sa biyaya. Kapag natanggap natin ang kapatawaran ng Diyos, nagiging malaya tayong manalangin. Nagiging tapat tayo sa Diyos. Nagiging bukas tayo sa Kanyang pagkilos.
Hindi na tayo lumalapit bilang mga nahatulan. Lumalapit tayo bilang mga pinatawad na anak. Sinabi sa Hebreo 4, talata 16. Lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Let us come with boldness to the throne of grace. Hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil mabuti si Jesus. So ano ang aplikasyon nito sa buhay natin? Baka may ilan sa atin ngayong gabi na matagal nang pinatatawad ng Diyos, ngunit hindi pa rin mapatawad ang sarili. Kung pinatawad ka na ng Diyos, huwag mo nang hawakan ang bagay na binitawan na ng Diyos. Tanggapin mo ang kanyang biyaya. Pangatlo, restoration revives our prayer life. Ang sinabi sa kasulatan, cleanse us from all our unrighteousness. Hindi lamang forgiveness ang gusto ng Diyos. Gusto rin niya ng restoration. Ang restoration ay ang pagbabalik sa atin sa lugar kung saan tayo dapat naroroon sa ating relasyon sa Diyos. Pinanunumbalik. That comes after our confession. Katulad ng istorya ni Pedro, 3 beses itinanggi ni Pedro si Jesus. Napakalaking pagkabigo iyon. Maaring isipin ni Pedro na tapos na ang kanyang ministeryo. Pero hindi siya isinuko ni Jesus. Matapos ang muling pagkabuhay, personal niyang hinanap si Jesus at pinatawad siya. Actually, si Jesus ang naganap sa kanya. At pinatawad siya, no? 3 beses siyang tinanong ni Jesus, talaga bang mahal mo ko? Sinabi niya, "Oo, Panginoon, mahal kita. Pangalagaan mo ang aking tupa." So, pinatawad siya ni Jesus, ibinalik siya at muling ginamit. Ang dating takot na alagad ay naging matapang na mangangaral. Iyan ang kapangyarihan ng restoration. Ano naman ang relasyon ng restoration sa ating pananalangin? Kapag ang puso ay na-restore o napanumbalik, bumabalik ang gana sa pananalangin. Bumabalik ang joy sa worship. Naroon yung desire muli na pagbabasa ng Bible. At naroon yung passion sa paglilingkod. Maraming mananampalataya ang hindi kailangan ng bagong seminar. Hindi kailangan ng bagong strategy. Hindi kailangan ng bagong programa. Ang kailangan lang ay maibalik ang kanilang unang pag-ibig sa Panginoon. At madalas, nagsisimula iyon sa confession. According to John Wesley, ang sabi niya, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang tayo pinapatawad, kundi tayo ay binabago. Hindi lamang tayo pinapatawad upang makaiwas sa parusa, pinapatawad tayo upang maging banal at maging malapit sa Diyos. Kaya sa Western o sa Wesleyan tradition, ang confession ay hindi minsanang gawain lamang. Ito ay regular na bahagi ng ating spiritual life. Habang lumalakad tayo sa Panginoon, patuloy niyang ipinapakita ang mga bahagi ng ating buhay na kailangan ng baguhin. At habang tayo ay nangungumpisal, lalo tayong lumalalim sa biyaya. Pang-apat, a praying church must be a confessing church. Ang isang iglesia na nanalangin ay kailangan isang iglesia na humihingi ng kapatawaran. Mga kapatid,
Hindi magiging makapangyarihan ang ating prayer meeting kung wala naman tayong paghingi ng kapatawaran. Walang confession. Bago dumating ang revival, kailangan may repentance. Bago dumating ang spiritual awakening, dapat may pagpapakumbaba. Bago dumating ang kapangyarihan ng Diyos, may pag-amin ng kasalanan. Sabi nga sa 2 Chronicles 7:14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikod sa kanilang masasamang gawa, diringgin ko sila mula sa langit. Pansinin ang pagkasunod-sunod. Magpakumbaba, humility. Manalangin, prayer. Hanapin ako, tatalikod sa kanilang masasamang gawain. That is repentance. And when the Lord hears us, no, because of our repentance, He is going to restore us. I will heal your land. Ang sabi sa 2 Chronicles 7:14. Ang tunay na panalangin ay laging may nakasamang pagsisisi. At ang tunay na pagsisisi ay nagbubukas ang daan sa mas malalim na pananalangin. The more that we confess our sins and nagiging transparent tayo sa Panginoon, diyan mas lalong nagiging malalim yung prayer life natin. Mga kapatid, kung nais nating lumalim ang ating prayer life, hindi tayo magsisimula sa mas mahabang panalangin. Magsisimula tayo sa isang tapat na puso. Confession leads to forgiveness. Forgiveness leads to restoration. And restoration leads to renewed prayer. Pag renewed ang prayer mo, yan ay magdadala sa iyo sa mas malalim na paglalakbay na kasama ang Diyos. Ngayong gabi, marahil ang pinakamahalagang panalangin na maalay natin sa Diyos ay hindi, Lord, bless me, kundi, Lord, search me. Lord, cleanse me. Lord, restore me. Kapag ginawa natin yon, mararanasan natin ang pangako ng Diyos sa 1 John 1:9. Hindi lamang tayo patatawarin, kundi tayo ay lilinisin. Tayo ay ibabalik. At muli nating mararanasan ang kagalakang ng pakikisama sa Diyos sa panalangin. So sa ating response, no? Let us pray. Panginoon, salamat sa iyo sa biyaya mo at awa. Ngayong gabi, sinusuri namin ang aming mga puso sa iyong harapan. Ipinapahayag namin ang aming mga kasalanan, ang aming mga pagkukulang, ang aming mga maling pag-iisip, mga gawa at salita. Linisin mo kami sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Alisin mo ang anumang hadlang sa aming panalangin. Ipanimbalik mo ang kagalakan sa iyong presensya. Ipanumbalik mo ang aming pag-ibig sa pananalangin. At maraming salamat po, O Diyos, dahil alam po namin sa aming paghingin ang kapatawaran at kung paano mo kami ipapanumbalik sa iyo, mas lalo po nalalalim ang aming mga panalangin at mas lalong magiging matibay ang aming paglalakbay ng pananampalataya na kasama ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po sa diwa ng panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli ay makakalapit kami sa trono ng iyong biyaya.
Humingi kami patuloy ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Dahil ayaw po namin na magkaroon ng hadlang na hindi mo mapapakinggan ang aming panalangin dahil mayroon po kaming mga dinadalang mga kasalanan na hindi po pa po namin hinihingi ng kapatawaran sa iyo. Maraming salamat o Diyos sa mga pangako na sinabi mo sa iyong salita. That if we confess our sins, you will forgive us of all our sins. Maraming salamat po sa biyaya mo at sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat din po o Diyos dahil nakita po namin kung paano ka kumilos sa amin, Panginoon, kung paano o Diyos gumanda ang panahon. Di naman namin hinihiling po, Panginoon, yung tunay na lumabas ang sikat ng araw, pero napakabuti nyo dahil nahinto po yung sunod-sunod na malalakas na mga ulan na kung paano o Diyos ay umapaw ang mga rivers, Panginoon. Umapaw ang mga tubig sa mga kalsada at nagkaroon ng baha. Maraming mga napinsala, Panginoon, na nakita namin sa sarili po naming mga mata na nangyayari sa aming kapaligiran. Hindi lamang yon, kundi halos sa buong Panginoon ng Luzon kung saan nasalanta ng mga habagat. Nakakaawang tingnan po, Diyos, ang mga tao na naghihintay, nag-aabang sa kalsada para humupa ang mga baha. Di makauwi. Maaaring ang iba ay walang pera na pambili ng pagkain, sapat lamang sa kanilang pamasahe. Pero inabot ng gabi dahil nga po sa mga baha. Salamat po o Diyos dahil humupa na ito. Tinatanaw po namin talaga ito na with gratitude, Panginoon, sa kabutihan mo. Nakakaawa sa mga nakaranas po ng mga baha na kung saan umapaw yung kanilang tubig sa kanilang mga tahanan, na halos wala silang matulugan, kundi naghintay na lamang, Panginoon, ng tulong para sila ay mailikas. Kaya po, Panginoon, sa mga patuloy po, Panginoon, na nakakaranas pa rin ng paghihirap dahil sa mga baha, na kasalukuyan po na nasa mga evacuation centers, O Lord, I pray na kami na hindi naaapektuhan ng mga ganitong mga sakuna o mga pinsala sa aming mga sarili, sa aming mga properties po, Panginoon. Na hindi nakaranas po, Panginoon, ng lamig, ng ulan po, Panginoon. I pray na gamitin mo po kami para abutin ang pangangailangan ng aming mga kababayan. At ganoon rin po, kami po ay lumalapit sa iyo. Kahabagan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak. Kahabagan mo po ang iyong mga nilalang, O Diyos, na nakakaranas ng mga ganitong mga pagsalanta po, Panginoon, dahil sa pagbago-bago ng panahon. I pray, O Father, na mas magiging handa ang bawat isa, O Diyos, na harapin yung mga klase ng ganito na pagbabago ng panahon, na mas tumitindi ang mga ulan at sinasabi mas titindi rin ang tagtuyot. I pray, O Father, na patuloy kami na magpapakumbaba sa iyo, Panginoon, dahil ikaw lang talaga ang may hawak ng panahon. So we pray, Father, na nawa, Panginoon, ay hindi po kami maapektuhan ng sobra
Panginoon, sa Pilipinas, sobra-sobra na po ang paghihirap ng mga mamamayang Pilipino. Imbis na makapagtrabaho ng maayos ay nagkakaroon pa ng sakit dahil nga sa panahon. Kaya I pray, O Father, matulungan sana kami ng mga pinuno ng gobyerno na kung saan, O Lord, ay sa kanilang nasa kanila ang kapangyarihan, Panginoon, na makapag-abot ng mga serbisyo sa mga mamamayan upang maibsan ang kahirapang nararanasan. Katulad po ng flood control, nawa, O Diyos, ay maibalik ang pondo ng flood control projects na ito. Yung mga ghost projects po, Panginoon, nawa ay talagang maisakatuparan na para maharangan na po yung kung saan, kung maaari, kung saan po pwede na hindi, O Diyos, bumaha ang bawat lugar na kung saan maapektuhan sa mga pag-apaw ng mga tubig po, Panginoon, sa mga sapa, sa mga estero. Kahit po yung kalinisan na kung saan maraming mga basura na naglitawan, kami rin po mga mamamayan ay maging responsible din. The steward of creation. Dahil napapabayaan din po namin at hindi namin nagagampanan yung tamang pangangasiwa po, Panginoon, ng kalikasan ng mga aming mga kapaligiran dahil sa hindi tamang mga pagtatapon ng mga basura, kung ano-ano pa. Turuan mo po kami, O Diyos, ang bawat isang Pilipino na maging disiplinado, Panginoon, na hindi lang lahat sa gobyerno, kundi kami ay nakikipagtulungan sa gobyerno para sa ikabubuti ng aming bansa. I pray, O Father, na nawa lumiit na ang agwat ng mahihirap sa mga mayayaman, na kung saan ilang porsyento lamang ang nasa itaas, na ang pera nila ay nasa dolyar ng bilyones, ang iba ay nasa trilyon, pero ang mga mamamayang Pilipinong nasa baba ay nagkakasya lamang sa kakaunti. Kahit po sa pagkain ay nagkakasya na lang po sa mga sabaw ng noodles. I pray, O Father, maging maayos ang pamamalakad ng gobyernong ito, na maalis na po ang korupsyon, na sana ay maibigay ang nararapat na mga serbisyo sa mga mamamayan. Serbisyong edukasyon, pangkalusugan, proteksyon, hustisya, at marami pang iba pa, Panginoon. Napag-iiwanan na kami ng ibang bansa, samantalang kami yung mayaman na punong-puno, masagana po, Panginoon, sa natural resources. Yun nga lang, hindi napupunta sa tama ang pangangalaga ng mga natural resources na ito. I pray, O Father, na bawat isa, O Diyos, ay makita na Ikaw ay nagbigay sa amin ng magandang kapaligiran ng natural resources. Ang kailangan lang, O Diyos, maging mabuti kaming katiwala ng creation mo. Kaya sana mag-umpisa sa bawat individual, O Diyos, na mga mamamayan na maging disiplinado. Mag-umpisa rin sa aming pamilya, mag-umpisa sa mga eskwelahan, sa community, at ganun din po sa gobyerno. I pray, O Father, that patuloy mo po, Panginoon, na samahan kami sa iba't ibang ministries na aming
mga ginagampanan. Bagamat, O Diyos, ay masama ang panahon, pero sinisikap pa rin po namin na humayo at abutin ang mga tao po, Panginoon, na kailangan pong marinig ang iyong salita. Salamat po, O Diyos, dahil kahit pansamantala ay nakapunta kami sa Creek na isang ministry po, Panginoon, ng Taytay United Methodist Church, at na-meet po ang ilang mga bata para magbigay po ng aralin mula sa iyong salita. I pray, O Father, sa susunod po na Sabado, sa darating na Sabado, ay magkaroon po kami ng pagkakataong muli na sila ay makasama at sila po ay maturuan. You'll gather, O Lord, yung mga bata doon sa Creek. Salamat din sa pagkakataon, O Diyos, sa kami ay nakadalaw din po sa hapay na mangga. I pray na patuloy mong, Lord, na panatilihin yung pananabik ng mga aming nire-reach out po doon sa mga lugar na iyon, kung sa kami may outreach, para, O Diyos, ay naroon palagi yung kasabikan na mag-aral ng iyong salita. Gamitin mo po ang iyong mga anak na talagang magbibigay po ng kanilang panahon, ng mga talento na ipinagkaloob mo para humayo po, Panginoon. Hindi lang yan, kundi patuloy rin po kami na gagamitin mo ang mga anak mo sa mga workplaces, sa mga paaralan po, Panginoon, sa komunidad na kung saan, O Diyos, ay binigyan mo ng katungkulan para maging influence po sila sa mga tao na kanilang, O Diyos, na pinangangasiwaan, para sa ganon ay maihatid ang mabuting balita. Let us make every opportunity, as much as we can, to make opportunities, O Lord, to share your word. Dahil, Panginoon, nababasa na po namin sa iba't ibang lugar na nagiging mahigpit na po ang pag-share ng iyong salita. Sa China lang po, ilang house churches ang nilusob po, Panginoon, ng mga Chinese authorities dahil ayaw po nila, pinagbabawalan ang pagpupulong na kung saan ay itinuturo ang iyong salita at tinuturuan ng mga bata. Pinapanalangin po namin ang mga nangmimisyon doon. Napanalangin namin ang mga tapat mong mga anak na kahit po napakadelikado buhay nila po, Diyos, ang kanilang tinataya sa paghahayag ng iyong salita, pero hindi po nila iniisip na isang maging hadlang po yung pagbabawal ng gobyerno, kundi ang kanilang iniisip ay, O Diyos, sumunod sa iyong pag-uutos. Kaya kung sino naman po mga naroon ng mga anak mo na ginagamit, ingatan mo po sila, Panginoon. Gabayan mo po sila. Bigyan mo po ng katatagan sa kanilang pananampalataya. May iba na nasa bilangguan na, ingatan mo po sila po, Panginoon. Patuloy na magtitiwala sa iyo, Panginoon. Meron rin po na nangyayari na sa Canada na ipinagbabawal na rin, O Diyos, ang kasulatan, ang Biblia. Marami na pong mga lugar sa mundong ito na kumikilos ang kalaban, Panginoon, para pigilan ang pagpapahayag na iyong salita, para, O Diyos, ay ma-awaken ang mga tao sa kahalagahan ng pagtanggap kay Jesucristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. I pray, O Father, nawa dito sa Pilipinas kung saan ay malaya pa kami, Panginoon, na nakakapag-aral ng iyong salita. Malaya kami na nagtuturo.
malaya kami sa mga iba't ibang ministries para abutin, ipahayagan yung salita. Puspusin mo po ang iyong mga anak. Bigyan mo po ng kasigasigan po, O Diyos, para talagang magawa po namin yung dakilang atas na iyong inuutos sa amin habang malaya po kami na gawin ito. Huwag mo pong hayaan na kami ay maging complacent o mga tamad po, Panginoon, o takot na ipahayag ang iyong salita, kundi nandun po, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo na kung saan, O Diyos, yung tema nga ng aming mga Metodista sa Pilipinas is to love boldly, to serve joyfully, and to lead courageously. Sana bawat isang Pilipino bawat isang mananampalataya, Panginoon, ay ito ang iniisip. Tuto kaming magmahal na nandoon yung kahabagan sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, na may kagalakan sa paglilingkod at nandoon yung katapangan, O Diyos, na pangunahan ang mga ministries. Salamat sa mga talento na ipinagkaloob mo sa bawat isang mananampalataya. Nawa ang mga talentong iyan ay may pagkaloob sa iyo para sa paglilingkod namin, O Diyos. Salamat po muli, Panginoon, sa patuloy na kagalingan na ipinagkakaloob mo sa aming mga kapatiran for their recovery and full healing po, Panginoon. Sa aming mga kapatid na si Ernie Leonson, si Nanay Linda Leonson, Iskal Gloria de Guzman, O Diyos, ang kapatid po, Panginoon, ni Robert Cabangan na si Imelda, na nawa, O Diyos, ay natapos na po ng matagumpay ang kanyang operation. Ganon din po ang patuloy naming kahilingan sa pamangkin po ni Ate Lucy na manganganak po on September. Patuloy niyong ingatan ang baby at ang ina para po sa mapangalagaan sila hanggang makakapagsilang ng maluwalhati ang aming kapatid na ito. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa mga anak mo. Na bagamat, O Diyos, ay sumusulong po, Panginoon, sa masamang panahon, sa kanilang pagtatrabaho na kailang pumasok, ingatan mo po ang mga anak mo sa kanilang pagparuot parito sa trabaho, na hindi po magkasakit. Pinapanalangin po namin si Kuya Albert na patuloy po na naglilingkod sa iyo sa Kalinawan. Ganon din po ang mga kapatiran namin na nasa Kalinawan. Ingatan mo po sila, lalo na yung mga nakatira na malapit sa mga ilog. Nawa, O Diyos, ay hindi umapaw ang mga ilog doon sa kanilang mga lugar upang, O Diyos, ay ligtas sila, Panginoon, sa anumang kapinsalaan sa kanilang mga properties, kahit sa mga buhay po nila. I pray na patuloy mo po na palalalimin ang pananampalataya ng aming mga kapatid na nandun po sa Kalinawan. Ganon din po dito sa Taytay United Methodist Church, ang patuloy mong pagpapalalim ng mga pananampalataya ng iyong mga anak, ang sama-sama naming pagtutulungan po, Panginoon, para maisulong ang iyong layunin sa aming iglesyang ito. Bukas po ay kami po ang hosting sa Aldersgate. Imihiling po kami ng magandang panahon na kung saan ay hindi magiging hadlang ang panahon para makadalo ang karamihan na nais po makiisa sa aming Aldersgate Prayer, Praise,
and Thanksgiving Fellowship. Panginoon, hihanda mo ang iyong mga anak, O Diyos, na makatanggap ng mga biyaya mula sa pag-aawit, pagsamba, pakikinig ng iyong salita, at ang fellowship ng mga magkakapatiran. Samahan mo po kami, Panginoon, kahit ako po na iyong anak na magdadala ng mensahe po, Panginoon, ay puspusin mo para sa ganon ay maihatid ang biyaya ng iyong salita sa pamamagitan ng iyong abang lingkod. Panginoon, maraming salamat po muli sa gabing ito na muli ay pinaalalahanan mo kami na ang panalangin ay nangangailangan ng pag-amin sa aming mga kasalanan, pagkukumpisal, at nang sa ganon, O Diyos, ay magiging malaya kang kumilos sa bawat isa sa amin. Pagkadalisayan mo kami at ipanumbalik mo, Panginoon, ang aming mga kasiglahan, ang aming kagalakan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. We pray, O Father, that the Holy Spirit can work mightily in our lives because, Lord, malinis, dalisay kami na templo ng banal na Espiritu. At hindi po namin yan magagawa kundi sa pamamagitan lamang ng iyong biyaya. Biyaya ng pagpapatawad, Panginoon. Biyaya ng katagumpayan para, O Lord, ma-overcome ang bawat mga tukso, mga struggles sa aming mga buhay. So, lahat pong ito, O Diyos, ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. Nang may pasasalamat, nang may katiyakan, kapanatagan, na sasagutin mo ang aming mga panalangin ayon sa iyong kalooban na pinakamainam, O Diyos. Sa gabing ito, patuloy mo kaming samahan sa mga bawat oras na natitira, makatulog kami ng mahimbing. Ang panahon, O Diyos, ay hindi magiging malala para hindi kami, O Diyos, mangamba na ano kaya ang pwedeng mangyari. Patuloy lang namin ito pinagkakatiwala sa iyo. You are the God of storms. You are the God of rain, O Panginoon. And let us, Lord, have faith in you and be still because, Lord, alam namin pangangalagaan mo ang iyong mga anak at lahat po ng aming, O Diyos, na minamahal sa buhay, Panginoon. Kaya, Lord, salamat pong muli sa pagkakataong ito. Sama-sama kami, O Diyos, sa dumulog sa iyo, sa pag-aaral ng iyong salita, sa pagpupuri, sa praise and worship, at ganoon din po sa panalangin, bagamat kami ay hindi face-to-face, but Lord, we are worshiping you in spirit and in truth. Magkakalayo man kami, pero magkakaisa naman po ang aming diwa at ikaw ang isang Diyos na aming sinasamba at pinupuri, pinapasalamatan, O Diyos, tinataas, dinadakil at nilululhati. Ngayon, itaas natin ang ating mga kamay. Patuloy nating tanggapin ang biyaya ng pagmamahal ng Diyos Ama, ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo, ang biyaya ng kaaliwan at kapangyarihan ng banal na Espiritu mapasa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.